channel, Loretta Mantel. So right now, andito ako ngayon sa Tokyo Robinson's Place, Manila. As you can see, the restaurant, limitado lang ang mga customer na pwedeng mag-dine. At the same time, naka-social distancing. Guys, kasama ko ngayon ang anak ko at ang ate ko na busy-busy kumain. Tara, samahan niyo kami kumain. So, ang in-order sa akin ng ate ko is beef. Gusto namin ng Tokyo kasi yung lasa ng pagkain nila is masarap talaga. Saka maganda sa Tokyo kasi is meron silang unlimited rice. So, sulit naman yung babayaran mo. Makalimang rice ka lang, busog ka na. Namin ngayon, abi talaga namin magkakapatid is kumain. So, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Sa halagang 190 na ikakaya mo sa Tokyo. Pag ikaw ba naman yung nakalimang kanin, sulit na yung babayaran mo. Yan, pag bibili ka ng extra rice, magkano isang extra rice? 25 pesos. Dito, sulit na siya. Kahit na nakakadalawang rice na ako. Hanggang 3 lang ang kaya ko. Pag ako nakatatlong rice, solve na ako nun. Tubig na ako. Wala akong tubig. Ang sarap kasi ng timpla ng beef nila. May fried garlic sa ibabaw. Vegetable na nasa gilid niya. Masarap din yung pagkakaluto. Parang niluto siya sa butter. Kasi lasang butter siya. Nakakapangatlong rice na ako. So hanggang 3 lang talaga ang kaya kong kainin. Pag sumobra sa 3, wala na, sasabog yung tiyan ko sa kabusugan. Naubos na yung pagkain ko. Sa bahay lang namin, ang number 1 rule sa bahay pag kumakain is bawal magtira ng pagkain. Kailangan kakain ka. Sige, tansyahin mo lang ang pinakain mo para wala kang leftover food. Saka na lang kumuha ulit ng additional food pag nabitin ka. Guys, nakita nyo naman. Paalinis ng pinagkainan ko. Walang tira-tirang kanin, wala rin tirang ulam. Ayan guys, nakita nyo naman kung gaano kalinis ng restaurant. So, wala masyadong kumakain right now. So, puntahan namin ngayon yung anak ko sa Sanis kasi ipapagawa siya ng bago niyang eyeglasses. Kasi malabo na raw yung kanyang eyeglasses na ginagamit. Kita nyo naman guys ang mall right now. There are some places na maraming tao kasi kumakain yung iba. There are some na wala naman. So, ayan. Konti lang ang tao dito sa second floor. Ayan guys, dito na kami ngayon sa Sanis. Naghihintay siya kasi susukatan na siya ng panibagong grade sa mata niya. Hinihintay niya yung doktora kasi para i-prepare yung salamin na napili niya. Marami silang eyeglasses to choose from pag pumunta kayo dito sa Sanis.
Marami kayong pagpipilian na salamin na sadya naman talagang napakagaganda. Yan. Nakikita niyo yung kanilang mga salamin. So, lahat ng glasses nila is talagang maganda. At saka, matagal naman siya bago masira. Actually, kung iingatan mo, talagang matagal siya masisira. So, ayan. Dito lagi nagpapagawa ang anak ko. I know kung ano yung grade ng eyeglass mo right now. Ito, right eye ko is 350 with 50 astigmatism. Tapos, yung left ko, 150 with 50 astigmatism. The price for her eyeglasses is 2,000 pesos. We'll just ask her later how many days would it takes for her to be able to get her eyeglasses. Nakapagbayad na siya right now. Waiting for the receipt. We'll be able to get the eyeglasses. Gotia 5 PM pa daw bago namin makukuha yung kanyang eyeglasses. So, while waiting for 5 PM for us to get her eyeglass, we're just going to stroll around inside the mall. Since the mall is not fully occupied by the customers, so we can stroll around for a bit. She saw some stuff on sale. Yung sales lady is masungit. Hindi siya nag-entertain ng customer niya. My sister is asking her about t-shirt, and then she answered it in an unlively manner. Nakakita na naman ng bag yung ate ko. Hindi na naman mapakali siya. Yan, bag, sandals. Hindi na naman siya mapakali. Ganyan yan, basta nakakapunta ng mall. Lalo pag nakakita ng mga 50% off, 70% off, papanik yan. Hindi niya alam kung anong bibilhin niya. Ganyan yan. Oh. Isa pa si daughter. Oh. Si Pak, modelo. Gonna buy sandals. So, the price is very cheap at this moment. They're on sale, so the price is only $5.99. Or it was $895. Naiinis daw siya kasi wala daw yung gusto niya. Kaya daw siya bumalik dahil para daw sa gusto niya. Bloopers. Bloopers. I think they're gonna buy that sandals. Halos lahat ng mga boutique here at Robinsons, they're on sales. You see, up to 70% off from the original price. Dito kami ngayon sa Aldo. Yan yung mga babayad now. That's from Aldo. Ikot muna habang naghihintay mag 5 o'clock. Stroll muna kami habang wala pang 5. Ikot muna saan. Tingnan nyo kahit saan. So, limitado ang mga tao. Like before, the mall is too crowded. So, ang toilet here on 4th floor, so we're going to find another toilet on the next level. We're gonna check it on 3rd floor if the toilet's open. Right now we're going to find a toy for my son Nathaniel. So, Hi, Shorty! we're gonna check it somewhere in this area. Dito na kami
sa loob ng Toys R Us. And hahanapan namin ng laruan si Nathaniel. Masyadong tao dito sa Toys R Us. There's a lot of toys to choose from. If Nathaniel is with us right now, I'm sure he's going to panic because he would see a lot of toys. Nahanap namin yung ate ko. Hindi siya makita kung nasan siya pumunta. Naghahanap siya ng laruan ni Nathaniel. Nasaan kaya si Mami napunta? Nawawala si Mami. Wala na lang ng play, diba? Gusto ko maglaro. Saan? Ayan, narinig nyo guys. Ang sabi ng panganay kong anak, ang mura daw ng Play-Doh. Parang gusto niyang maglaro. Oh, 40 pesos na lang daw ang Play-Doh right now. Before it was... Hindi ko alam. Kasi tingnan mo to, 120 na lang, 4. Mura na nga siya. Ayan, so ang anak kong panganay, nagpapanik siya ngayon sa Play-Doh. Kasi even before when she was still younger, she used to play Play-Doh. Yan ang pinaka-favorite niyang laruin. So, ayan. Kapanik na naman siya. Instead na para sa kapatid niya, mukhang siya pa yata ang maglalaro. Ayun si Mother. Ayun si Mother Earth. Kanina pa kami ikot din namin siya makita. Dito lang pala siya. So, ikot kami ng ikot, hindi namin siya makita. Malaki yung mga toys na tatabunan si Mother. Hindi namin siya makita. So, ayan. Nakabili na siya ng pistol? Pistol! Ayan, pakita mo. Ayan, nakabili na siya ng pison para kay Nathaniel. Kasi requested yan ni Nathaniel. Bilihan daw ng pison siya. O, ayan. So, naka-sale siya sa halagang 150 pesos. Matutuwa na naman si Nathaniel. Dapat ako din may Play-Doh. At masisira na naman yan. It won't last for an hour. And then, it would get broke because ganun siya talaga kalikot. Sobra. Kasi may piso na ako walang Play-Doh. Hindi nagtatagal ng laruan sa kanya. Babayad na yung anak ko at yung ate ko. Bumili sila ng teddy bear, pangregalo ng ate ko. Tapos yung isa, yung pison para sa anak. Nabalot na ni ate. Ayan. Kapagbayad na sila. Bili na sila ng toys sa Toys R Us. Christmas gift. Napaka-awang Christmas gift naman. Ayan, nakapagbayad na ang ate ko. Napapanik na naman siya. Mukhang may tinitin na naman siyang iba. Ganyan siya talaga palagi. Kaya mo pa, girl? Ang dami ng big-bag. Ang Christmas tree yung anak ko, ang dami ng big-bag. 3 o'clock pa lang. May 2 oras pa kami ng paghihintay bago namin makuha yung kanyang eyeglass. Mukhang napapagod na tong anak ko kakaikot sa loob ng mall. Masakit na daw ang kanyang likod kasi may mild scoliosis siya. So, sinusumpong na yung likod niya, masakit na. Kaya, tumatahimik na siya. Hindi na magawang mag-smile. Hindi katulad kanina. Todo smile pa siya. Hindi kasi siya pwede ng sobrang matagal na lakaran. Kasi sumasakit yung dibig niya. Sinasabi na ako, ano yan? Ang late ni Mami pero sobrang bilis maglakad. Pinalo pa ako. Hinihingal daw yung paa niya. Bago yun. Sa anak ko lang yun. Hinihingal ang paa niya. Imbis na hinihingal siya. Sa lamin. Hinihingal ang paa niya. Napakabilis niya talagang maglakad. Ang liit-liit niya pero ang bilis-bilis niyang maglakad. Sobra. Nakakatid. So, dahil matagal pa yung oras na hihintayin namin, 2 oras pa bago namin makuha yung kanyang eyeglasses. What we're gonna do is just we're going to coffee bin to have some coffee break. Ang anak, kainit na siya kasi she's already tired.
napapagod na siya. Ayaw niya nang magsalita. Kailangan niyang maupo at mag-relax habang maghihintay kami ng kanyang eyeglasses. Ang ate ko, napaka galing sa lakaran. Literal na lakotsera yan. Hindi yan napapagod maglakad. Kahit 3 oras, 4 oras na paglakarin sa loob ng mall. Okay lang sa kanya. 52 na yan, pero lakotsera ka. Ang galing-galing pang maglakad sa mall. Hindi siya hinihingal. Samantalang kami ni Fairy. Yan, hindi na siya nag-i-smile. Pagod na siya. Hindi mo naman siyang ikot-ikot. With sale pala dito. Tapos doon pa siya sa Toys R Us namili ng laruan na hindi naman naka-sale. Sa Coffee Bean. So, namimili yung anak ko ng bread na kanya o-orderin. Dito muna kami mag-stay for the meantime habang naghintay kami ng 5 o'clock. Order ko is double chocolate large ice blended. So, busy siya. Tapos isang Gen Order siya right now. Busy siya. And then Dark chocolate large ice blended. dark chocolate. Large na rin? Yes. Yes. Coffee Bean sa second floor level ng Robinson's Place, Manila. Stores busy at this moment. Ang dami nilang guests. But kahit na maraming guests, na-maintain pa rin nila yung social distancing. May mga signs na kung saan ka pwedeng umupo at signs na hindi dapat upuan. Kaya nakarelax na ang aking anak right now. Nakaupo rin siya. Punta kami sa piercing shop located at 4th floor level. Magpapapalit ng earrings yung anak ko. Puntahan namin ngayon yung piercing shop. Sana naka-open ang store nila para mapalitan yung kanyang earrings ng anak. Nakapagpahinga na siya kahit paano, kaya hindi na siya ganun na nasusuya. Kahit paano. Kahit paano nabawasan na yung sakit ng likod niya. Kasi nakaupo na siya. Ay! Sa kapitol ka! So, mali daw ang aming lugar. Mali kami ng lakad. Sa kabilang side siya ng mall. Punta kami din sa kabilang side. Dito sa area na to, sa 4th floor, walang tao masyado. Siguro kasi pinatapos ng mga papamakya or wala dito yung kanilang pupuntahan or bibiliin. So, ang ganda maglakad, napakaluhag. Napakaluwag maglakad. Lakad lang ng lakad. Puro lakad. Wala. Yan lang ang mga dito, mamilan-milan lang ang mga tao. Yan yung aking anak. Busy siya maglakad papunta dun sa piercing shop. Dito na kami sa piercing shop na pupuntahan ng anak ko right now. Pasok na kami.
tawag dyan na? Date. 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 So, ayan guys, kita nyo. Pagkabit ni Kuya. Ako nanginginig eh. Ano ko sana yan magpa-piercing yung mga ganyang piercing ang gusto niya. Hindi siya nasasaktan dyan. Okay lang, sakit. Hindi naman. Ay. Kaya naman. So, sabi ni Kuya guys, yan ang medyo mahirap ikabit kasi sa loob siya. Magaan lang naman kamay ko. Galing ni Kuya. Malaki lang kamay ko meron. So, ang galing ni Kuya, seconds lang guys. Dapat ko ng konti. As you can see guys, oh, nakabit na ni Kuya. Ang galing ni Kuya, in just seconds guys, napalitan na ni Kuya yung earrings. Tapos, bali napili ng anak ko yung may design na earrings na parang may diamond style siya. Ito ko lang ah. Yan, nakabit na ni Kuya. Diba guys? Mabilis lang, ganun lang kabilis. Nakabit niya agad. In just few seconds. This year lang po yata yun eh. Normal lang. Medyo kasi mahirap pagaling talaga ng... Sakit? Hindi naman. Ayan guys, tapos na siya. Tingin nga na, side view ka, side view. Yan, ganda. Nakabit na ni Kuya. Salamat kay Kuya. Na siya magpa-change ng earrings niya. Walang kasakit-sakit. Paid all in all 500 for the piercing tsaka yung pagkabit ng earrings. Yan, hindi man lang siya nasaktan. Parang wala lang, normal lang sa kanya. Masaya na siya kasi napalitan na yung earrings niya, which is mas maganda ngayon compare sa dati niyang earrings. Naghahanap kayo ng sign. Ito na yun, magpa-pierce na kayo. Kita niyo naman. Nakita niyo naman, sarado karamihan ng mga store dito sa loob ng Robinson. May mga store lang talaga na nakabukas, pero yung iba close pa rin siya. Kuha niya na yung kanyang pinagawang salamin. Hinintay pa niya. Yan. Better compared to the one that she was using before. Balik na kami dito sa bahay at nakapagpagawa na rin ng salamin yung anak ko. Nakuha namin siya kaninang 5 o'clock. At ayun, may nakita kaming sandals na naka-sale sa Aldo. So, binili na namin kasi mura na talaga siya. At the same time, nakapag-coffee bean kami ng ate ko at ng anak ko. So, hanggang dito na lang guys ang video na ito. Sana ay nagustuhan nyo. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to hit the subscribe button. At the same time, pakihit na rin po ang notification bell para sa more uploads to videos na mapapanood nyo. So, hanggang dito na lang guys. See you guys on my next video. Bye!